Paano namin na-process ang K1 visa dyan sa Taiwan? Meron po kaming agency, Filipino visa po. All we did is gather the documents, provide, and then pay, send, sign, and of course, wait patiently. The more na mabilis kayong mag-provide ng mga documents na kailangan ng agency, the more na mabilis yung process. Katunayan yan, noong July 2023 pa kami nag-inquire sa Filipino Visa Agency. Medyo natagalan lang siya dahil sa may mga personal reason ako. Like, gusto ko pang magtrabaho kasi ayaw kong umasa sa partner ko. Ayaw ko munang umalis kasi nagagamot yung father ko noon. And then, wala pa akong na decision kaya na-postpone yung pag-asikaso. July 2023, but then na-send yung petition of application namin sa USCIS noong February 2024. At sa mga nasa stage na ng NVC letter na waiting for physical letter, sana maano nyo ha. Sana di kayo matulad sa amin kasi nalito kami doon nung naka-receive kami ng key packet letter sa email. But then, yung sinasabi kasi ng agency namin ay eligibility letter at saka yung sa mga sources na search ko sa online. Sa Pinas kasi sa kanila ang tawag doon ay eligibility letter. So, doon kami nalito. Hindi namin alam na meron na kami noon. Then, mga ilang months kami nag-wait, siguro 5 to 6 months. Hindi namin alam na na meron na pala kami. At saka hawak na namin noon yung physical letter na galing sa NVC. Yung eligibility letter na sinasabi nila, yun na pala yun, yung key packet letter na na-receive namin sa email. At isa pa na huwag niyong kakalimutan na hingin sa doktor kasi yun, pag nakuha niyo na yung result ng medical. Nung akin kasi in-interview lang ako about sa vaccination, kung mag-undergo pa ako ng mga polio vaccine. Sinabi kong hindi. Pero hindi ko alam na may form pala yun na ibibigay sa iyo kasi kailangan yun dito sa Amerika. Yung DS-3025 vaccination form. So kailangan yun dito. Huwag nyo yung kakalimutan kasi hindi ako na-remind ng agency na kailangan pala yun dito. Kaya ayun, patanga-tanga wala ako niyan. Kaya ngayon nag-RFA ako. Kasi kailangan yun dito sa Amerika pag mag-a-apply na kayo ng adjustment of status. So ngayon, dahil wala rin akong polio vaccine dyan sa Taiwan, kaya nag-RFA kami kasi wala akong form ng 3025 na naka-indicate doon na meron na ako ng mga